Come Holy Spirit sa mga mong lingkod upang maging instrumento at daluyan ng pagpapala. Isang pinagpalang araw po ngayon ng Huwebes, Enero 8, taong 2025. Welcome to The Line. Time check po natin, 5:48 na po ng hapon. Yung gospel po ngayon, kapatid, ay nahati sa dalawa. Yung sinimulan ni Jesus ang kanyang gawain sa Galilea at hindi tinanggap si Jesus sa Nazaret. Sabi po doon sa dulong bahagi, walang propeta na tinanggap sa kasarili niyang lugar. Sapagkat hinahanapan si Jesus ng himala na ginawa niya sa ibang lugar, nagawin daw niya dito sa kanyang lugar. Bakit? Minsan totoo yun eh. Yung mga tao na nakapaligid sa iyo, mga kaibigan mo, kamag-anak mo, sila yung hindi naniniwala na nagbago ka, sila yung hindi naniniwala na ginagamit ka na ng Panginoon, sila yung naniniwala na nasa pagpapala at biyaya ka na ng Panginoon. Pero this time, kapatid, mag-review tayo sa mga nagkarismatic na yan, mga tumanggap ng banal na espiritu, mga nabigyan ng kalooban o tinatawag natin na bunga ng banal na espiritu. There is 9 gift of the Holy Spirit. At natatanggap natin ito na hindi lang natin namamalayan, na pwede pa pala natin maipalago at pwede pa natin makamtan ng hindi isa lang, kundi yung siyam na ito pwedeng ipagkaloob sa atin ng Panginoon. Ganon kayaman ng ating Panginoon. Isa-isayin natin itong mga kaloob o isa-isayin natin itong mga bunga ng banal na espiritu. The first fruit of the Holy Spirit is what you call love, pagmamahal. Kung dati-dati, puro ka away, puro ka bulyaw, puro ka galit, nang pumunta ka sa charismatic, naranasan mo ang banal na espiritu, mapapansin mo, unti-unti ka nang nagmamahal. Unti-unti mo nang minamahal yung mga kaaway mo. Unti-unti mo nang minamahal yung neighbor mo. Sabi nga, love another one. Ayan na, love one another, not love another one. Mahalin daw natin yung bawat isa, pero wag magmahal ng isa na naman, ha? Pagkakalitan tayo dyan. At masama po yan. Love. Yun po yung unang bunga ng banal na espiritu. The second is what you call joy. Kasiyahan. Pansinin mo, kapatid, pag wala sa iyo ang Panginoon, pag wala sa iyo ang Holy Spirit, kahit anong dami ng pera mo, kahit gaano kalaki yung bahay mo, kahit anong marating mo sa buhay, may emptiness sa puso mo. Bakit? Sapagkat yung joy o kasiyahan ay makakamtan mo lamang. Ang tunay na kasiyahan ay makakamtan mo lamang sa piling at biyaya ng Panginoon. Yes, temporary, sasaya ka. Bakit? Sasaya ka naman talaga. Pupunta ka ng mall, nanood ka ng sine, nagkasino ka, uminom ka ng alak, nag-videoke ka. Pero makita mo, kulang. May emptiness, may hole, may butas. Kaya, with the help of the Holy Spirit, makakamtan mo yung kasiyahan. Kasiyahan na kahit sakto lang yung pera mo, masaya ka. Kasiyahan na pag nakita mo yung pamilya mo, masaya ka na. The gift of joy. The third fruit of the Holy Spirit is what you call peace. Kapayapaan. Dati-dati, balisa ka. Dati-dati, lagi kang namumblema sa bukas. Dati-dati, parang lagi kang problematic. Pero this time, nung ipinaubaya mo na sa ating Panginoon, nagkaroon ka na ng kapayapaan, makakalakad ka sa kalsada na wala kang katakot-takot. Kasi may kapayapaan sa puso mo. Dahil alam mo na pagkasama mo si Kristo, walang pwedeng manakit sa'yo, na pagkasama mo si Kristo, mapagtatagumpayan mo yung laban mo. The fruit of the Holy Spirit, the love, the joy, the peace. The fourth is what you call kindness, kabaitan. Diba? Natututo kang magbigay, natututo kang umunawa, natututo kang hindi lamang magmahal, kung hindi natututo kang aksyon doon sa pagmamahal mo. Hindi mo lang sinasabi, kung hindi may ginagawa ka na. Tanda natin, kapatid, ang tunay na kabutihan, hindi lamang dapat nananalangin. Yes, okay manalangin, pero dapat may action taken kang ginagawa. Kindness, kabaitan. Ito naman yung goodness, kabutihan naman to. Kabaitan, kabutihan.
Nagiging mabuti ka, pinipilit mong hindi gumawa ng kasamaan, pinipilit mo sa biyaya ng Diyos na huwag ka magbalik ulit doon sa dati mong bisyo. Pinipilit mo sa biyaya ng Diyos na maging maayos ka at maging kaaya-aya ka, hindi lamang sa paningin ng tao, kundi sa paningin ng Diyos. What's the next? Faithfulness, pagiging tapat. Sabi po kapatid, sa panahon ngayon, wala na daw tapat, at tanging tanghali na lamang daw po ang tapat. Sabi daw po kapatid, ang tapat kahit baliktarin mo, tapat pa rin yan. Hindi natin kaya talaga maging tapat, pero sa biyaya at grasya ng Diyos, makakayanan natin. Bakit? Sapagkat ang Holy Spirit ang siyang sasama sa atin, ang siyang magagabay sa atin, ang siyang mag-a-align sa atin upang nang sa ganun, yung kapangyarihan ng Holy Spirit ang siyang magiging kapangyarihan natin. Sabi po sa Philippians 4:13, di ba? I can do all things through Christ who strengthen me. Hindi mo kaya maging tapat, pero dahil sa biyaya ng Holy Spirit, makakayanan mong maging tapat. Joy, love, peace, kindness, goodness, faithfulness. Ano yung susunod? Pang-8, gentleness, kahinahunan. Diba? Mas may mataas pa doon sa gentleness, yung pagiging hindi ka lang mahinahon, kung hindi pinipilit mo na maging kaaya-aya doon sa ibang tao, na karespe-respeto ka, na dati kang pariwara, pero ngayon pag nagsalita ka, makikita nila at mararamdaman nila na sumasayo ang banal na espiritu. Na pag ikay kumilos, makikita yung kahinahunan mo na hindi man perfect, pero tama na ang ginagawa mo. Nagiging gentle ka. Hindi lamang gentleman, kundi gentlewoman. Ibig sabihin nito kapatid, nagiging maayos ang pakikitungo mo doon sa mga ibang tao, sa kapwa mo. And what's the last? Self-control. Dito tayo sumasablay kapatid sa self-control. Bakit? Maraming tira ng kalaban na pag bumulong sa atin, napapariwara tayo. Mga mananampalataya, mga preacher, mga pare. Pero pagdating sa kalsada, pag napikunan, napapamura, napapaaway. Di ba? Walang self-control. Yung usapan yung mag-asawa, napunta sa pikunan, paano walang self-control? Yung pag-inom mo ng alak, napariwara ka, nalasing ka, hindi mo na alam ang ginagawa, bakit? Nawalan ng self-control. Kaya this time kapatid, with the help of the Holy Spirit, bibigyan ka niya ng pagkokontrol sa iyong sarili. Upang nang sa ganon, hindi ka mapariwara, hindi ka mapahamak. Pagkos manatili sa iyo yung reputasyon, yung morality, at higit sa lahat, yung mabuting pagtingin sa iyo ng kapwa. Bakit? Sapagkat pag pumangit ang tingin sa iyo ng tao, paano mo silang maaakay? Paano mo silang mahihikayat? Kaya kalakip talaga ng self-control yung tinatawag natin na reputasyon. Siyam na prutas o kaloob ng Holy Spirit. Love, joy, peace, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. At nawa, sa araw po nito, hilingin natin, Lord, alam ko mayaman ka. Ipagkaloob mo sa akin, sa tulong ng banal na Espiritu, ang mga bunga ng Holy Spirit. The Father, Son, the Holy Spirit. Amen, Lord. Sa oras po na ito, tinatanggap ka namin bilang isang Diyos na tagapagligtas. Humihiling po kami, Panginoon, sa iyo na ipagkaloob mo ang iyong banal na Espiritu sa amin. Mayaman ka, Panginoon. Hindi ka madamot. Kaya humihiling kami ng love, ng joy, ng peace, ng kindness, ng goodness, ng faithfulness, ng gentleness, at self-control, Panginoon. Alam namin, Panginoon, with the help of the Holy Spirit, mapagtatagumpayan namin ang lahat-lahat sa buhay namin. Sinusuko na po namin ang lahat ng ito na may pagpupuri pasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen, Panginoon. Amen and amen. Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Okay, mula pa rin po dito sa Makati City Police Station, sa ilalim po ng pamamahala ng ating Chief of Police, Police Colonel Pedro A. Alagano, patuloy po kaming bumabati, nagsasabi at nagpapaalala. Just hold the line, nawakan po natin lagi ang salita ng Diyos. Bye-bye, love you all.
Time check natin, 5:58 na ng hapon. Love you.